Buena, ang Manibela Chairman na pag-usapan natin kung kumusta na yung fuel subsidy. At may good news next week po magkakaroon daw po ng inaasahan po ang big time rollback. Magandang hapon Sir Mar, si Alex po ito. Magandang hapon po, Ma'am Alex. And yes, nabalitaan niyo po siguro yung good news na magkakaroon daw po ng big time rollback sa susunod na linggo. Sir. Alam niyo po, long overdue na po yung rollback na sinasabi nila. Kasi po, araw-araw naka-monitor po tayo sa trading ng mga langis. Pero ganun pa man, malaking bagay po ito, Ma'am Alex, na Okay. at least naramdaman nila yung sinasabi natin na dapat noon pa itong rollback na to. So medyo masaya naman kayo kahit na long overdue na. Opo, long overdue na po talaga ito. Ganun pa man ay kahit papaano habang tayo ay nag-iingay at tinasabi natin sa kanila kung ano yung nararapat na rollback, kahit papaano po ay mapapakinggan nila. Opo. And sir, nadagdagan daw po yung operational fuel station para po sa fuel subsidy. Dito po kami nagkakaproblema, Ma'am Alex, although sinasabi nila na marami na ang nagkaroon ng subsidy. Alam nyo, kung di po ako nagkakamali, Marso pa in-announce yan ng Pangulo. Bakit ngayon lang po ito ginagawa ng mga gasolinahan? Matagal nang sinabi ito ng ating Pangulo. May mga gasolinahan din po kasi na kung saan merong sinasabi natin nakasama siya doon sa subsidy, doon sa mga sinubsidize ng gobyerno. Opo. Pero kung titignan mo po yung presyo nila doon sa mga subsidized na mga gasolinahan, mas mataas na di hamak. So kahit na po magbigay ng subsidy, panalo pa rin sila, paldo pa rin. Kung halimbawa po doon sa katabing gasolinahan, 70 pesos, doon po sa merong fuel subsidy, 80 pesos. Nagpupo ng 10 piso, kaya kahit magbaba sila ng 10 piso, quits lang. Meron din pong mga gasolinahan, especially itong babanggitin ko na itong Shell, 4 pesos lang po ang binibigay po nila na subsidy, hindi po 10 pesos. So hindi pare-pareho. Hindi po pare-pareho at minsan may sinasabi po na decline yung mga plate number, hindi po namin alam kung bakit. Gusto natin maliwanagan bakit parang saan po ba nagkakaroon ng problema? Bakit po hindi pare-pareho at bakit may mga nadidecline na mga jeepney drivers natin, UB Express driver, valid naman po yung kanilang franchise. Ngayon na Sir Mar, lahat na ba ay nakatanggap na po ng cash assistance? Hindi pa po lahat. Siguro ho, baka bago po mag-election ng 2028, Naku. mabigyan na po ang ating mga kasamahan. Parang ginagamit na lamang po ito, pampapogi ng mga ibang nasa ahensya kasi mukhang tatakbo po . Kasi puro na lang special payout. Ibig po bang sabihin, palpak po yung nauna nilang ikinasa na pag-payout dito sa ating mga kasamahan driver. So yung mga special payout po ba na sinasabi nila, pag-amin po ba ito na talagang nagka-problema ng malaki ng mga unang bigayan po ng ayuda? So ibig sabihin sir, walang katiyakan po na mabibigyan po lahat ngayon yung ating mga tsuper? Sa ngayon po, wala pa po . Magpapasa kami sa LTFRB. Ang sabi po sa amin ng LTFRB, ipinasa na nila ito sa DSWD. So bakit po kung ipinasa na ito ng LTFRB sa DSWD, bakit marami pa rin po ang hindi po nabibigyan? And yes po, medyo nga yan medyo problema. And di ko masisigurado Pero parang alam ko na sasagot nyo po dito. Kung bumalik na daw po ba sa dating sigla yung sektor ng transportasyon, may mga nakagarahe pa rin po ba at di nakakabiyahe? Halos lahat po ngayon ay bumibiyahe, nagsapalaran, nagsasakripisyo, pero malaki pa rin po yung nawawalang kita ng ating mga kasamaang tsuper. Kasi malaki pa rin po kung ikukumpara, Ma'am Alex, kung matatandaan po niyo, nung humihiling kami ng taas pamasahe, ang presyo po ng petrolyo nung mga panahon na yan ay 50 to 55 pesos po. Noon pa lang dumadaing na kami. So ibig sabihin po, nung panahon na yon, malaki na yung nawawalang kita namin
lalo po ngayon na nasa mahigit 80 pesos pa rin ang presyo ng petrolyo. Mm-mm. And so, gaano na po kalugi yung ating mga tsuper ngayon na Sir Mar? Siguro po sa ngayon, ang nawawalang kita ay nasa halos 500 piso pa rin po kada araw. Mm-mm. Kasi ma'am, kung sabihin na natin na dati kumikita ng 1.5 ang isang driver, hati po kasi sila ng operator niyan, Opo. yung boundaryhan. Kasi ganun din, kahit ikaw ang may-ari, yung maintenance po ng sasakyan, ganun din po talaga, doon din po siya mapupunta. So kung dati ang pinaghahatian ay 1.5, 750 o 800, 700 po, ngayon po yung 1,000, minsan wala pa, yun po ang pinaghahatian nila. Mm. Tignan naman po natin yung maintenance, hindi naman po ganun kamura ang mga piyesa natin ngayon sa merkado. At tinamaan din itong mga supplier po na ito, kaya hindi rin makapagbaba po ng mga piyesa. Kaya parang wala na rin pong naiuuwi yung ating mga drivers sa kanilang Maswerte na pamilya. po kung may 300. Maswerte na po kung may 300 kada araw. Depende po sa haba po ng pagbiyahe po nila. Ang napansin Yes, go ahead po. na po yung mga driver po natin na mga naiwan, ang tawag po kasi namin doon, merong half set, Mm-mm. tigkalahating araw po sila. Ngayon po Okay. nag-straight na po ng biyahe para po siguro talagang may maiuwi yung ating mga kasamahan. Ang usual na biyahe po nila, ilang oras na compare sa dati, sir? Dati po kasi paglalabas po kami ng 4 a.m. o 5 a.m. hanggang 3 p.m. lang po kami, ma'am. Tapos Mm-mm. from 3 p.m. to 1 a.m. o 12 midnight, second set na po yun ng driver. Kasi kung bibiyahe po namin yung ganong kahaba, sobrang pagod po yun kung isang tao lang o isang driver lang po ang magmamaneho. Alright. And At update po kami. risky po yun para sa ating mga pasahero pagka ganun kapagod yung ating mga driver na walang pahinga. Opo, opo. And update din po kami sa service contracting program. Nabayaran na po ba kayo? Actually, ma'am, hindi kami sumali ang grupong Okay. Manibela sa Mm-mm. service contracting program kasi nang nasa isip namin, para na naman kaming kukuha ng bato na ipupukpok sa ulo namin. Kasi nga po, noong mga panahon ng pandemic, hanggang ngayon, di pa kami nabayaran. So Mm-mm. sabi namin, wag na tayong sumali dyan. Antayin na lang natin yung ibang programa na makakatulong sa atin. Kagaya nga po ngayon, marami po, ang sabi sa atin, isang buwan na hindi sila nababayaran yung mga miyembro po ng kooperatiba. Opo. Nailapit naman na po natin ito kaya Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB at kay Attorney Greg Pua, yung board member po ng LTFRB. Ang sabi naman po sa atin ay nabayaran na yung mga operator. Okay. Kasi doon, sino po yung nakapangalan kasi doon sa prangkisa, siya po ang kumukubra, hindi po yung driver. Mm. So baka maaaring nakuha na po tapos hindi naman naibigay doon sa driver. Yan. So may mga ganung kaso po tayo, Ma'am Alex. So Mm-mm. sana umaasa pa rin tayo kung mayroon pang hindi nababayaran ang LTFRB ay mabayaran na rin. Oo. And sir, how about po yung fair hike petition po natin? Kamusta po? Isa pa yan sa long overdue kasi yung ibinigay sa atin noong Marso na binawi ng ating Pangulo, malaking bagay po kung ito ay malilip na yung freeze order ng ating Pangulo at mabigyan na tayo kahit pangtawid lang po ito, Ma'am Alex. Yes. Yung piso po na idinagdag nila noong mga panahon na yan, maitawid lang po yung krisis. Binawi pa. Sana naman maisip ng ating Pangulo na nagdurusa rin yung sektor ng transportasyon, lalo na po sa hanin ng mga jeepney. And sir, may binabalak po ba kayo? May kinakasa po ba kayong tigil pasada? Kung nagtuloy-tuloy po kasi yung kasi nag-announce po ako last week Yes na kung itong susunod na linggo ay magtataas pa rin sila, sigurado kong malaking tigil pasada po yung ang nakaamba. Kasi dapat may protesta kami ng Lunes, tuloy-tuloy na po ito na pagsalubong doon sa Martes na pagtataas sana. Buti na lang siguro May rollback. Opo, may rollback at nakikiramdam din siguro itong mga oil companies. Yun. And, Baka nasa bundin ng Malacanang. opo. And sir, mensahe niyo po sa gobyerno. Go ahead. Sa ating pong pamahalaan, lalo na po sa ating Pangulo, lalong-lalo na kay Secretary Sharon Hormuz Garin, sana mabantayan natin itong mga oil companies na nagsasamantala.
nakikita natin yung galaw sa merkado na hindi naman umabot sa $113 US dollar ang presyo nito. Na kung bakit umabot doon sa 160 pesos ang bentahan ng crudo sa merkado, dapat po lagi nating nababantayan ito at kapag nag-rollback po, mabantayan pa rin natin sila kasi marami pong gasolinahan ang hindi po sumusunod at nananatili pong mataas yung kanilang presyo, baka nasarapan na sa mataas na kita, hindi naman po makatarungan ito para sa mamamayang Pilipino, lalo na po sa mga ordinaryong super na araw-araw po nagkakarga ng diesel na ang maaapektuhan po yung mamamayang Pilipino dahil lahat po tumataas kapag gaganyan po ang nagiging presyo sa merkado na hindi po natin nababantayan. Ayan, maraming salamat Sir Marval Buena, Manibela Chairman. And thank you po and ingat po kayo. God bless po. God bless po. Maraming salamat po. Yung mga kasama,